Inakyat ko nga itong pinakamatandang malunggay na higit 20 years na nakatanim dito sa amin. Nagputol po ako ng isang mahabang sanga upang gawing bonsai o itanim ito sa paso ang malunggay para hindi na ako aakyat sa pagkuha ng mga dahon dahil sobrang tataas ang mga malunggay na nandito sa amin. Kapag mababa kasi ang malunggay, mas madali pitasin. Perfect nga ito sa mga maliliit lang na space sa bahay dahil pwede mo itong itanim sa paso. Pinutol ko nga ang tatlong sanga at binudburan ko ng coffee o kape. Ang original ha, wag yung may asukal para nga maging rooting hormone at hindi mabulok at tumubo ang mga malunggay na maitanim natin. Anti-amag, anti-insect ang coffee powder na ito. Kaya naman maganda itong gamitin kapag wala kayong mga aloe vera sa inyo. Sa mga gustong magtanim ng malunggay sa paso na parang bonsai lang, ito ang gawin ninyo. Kung nagtanim kayo ng bonsai malunggay gamit ang tangkay at nabubulok ito at hindi tumutubo, ito lang ang gawin ninyo. Kumuha lang kayo ng sanga ng malunggay at mas mainam i-check ninyo kung green pa ang nasa tangkay nito para sureball na tutubo ang ating bonsai material na malunggay. Ayusin ang paglalagari ang magkadulo ng sanga sa ilalim at sa ibabaw dapat patulis ang paglalagari nito para kapag maulanan ang tangkay hindi maiipon ng tubig at hindi mabubulok sa ibabaw. Lagyan ng kape ang nasa ilalim ng tangkay na ibabaon sa lupa para anti-amag at anti-insekto. Para naman hindi mabulok ang cutting sa ibabaw, magpatulo ng kandila para maging candle wax at matabunan ito at hindi mabulok at magsisilbing itong waterproof ng sanga. Sa ganitong paraan, mapapaayos at mapapatubo natin ang ating mga bonsai malunggay. Ganito lamang po ang tips ng pagtatanim ng bonsai malunggay. Hindi natin ito papataasin kasi ititrim-trim ko yan para maging bonsai, ano. Malunggay na nasa paso. Saan ka nakakita ng malunggay na nasa paso? Hello everyone! So, update tayo sa ating naitanim na malunggay. Ayan o. Dito natin tinanim sa pot. Pwedeng-pwede pala sa pot yung malunggay. Di ba? So, ilang months na ba ito? Mga siguro 6 months na. Ito na sila. Ito na siya. So, ayan, may tumubo na dito ng mga sanga. Tapos, actually hindi pa ako nag-harvest dito. Kasi parang gusto ko i-bonsai itong halaman na ito. Kasi nakapat lang siya. Ayun o. Diba ang mahal-mahal ngayon ng bonsai? Try natin i-bonsai itong ating malunggay. Diba? Pero papalakihin muna natin ito dito. Yung parang ano niya, stem para medyo malaki siya na bonsai. Kasi hindi siya masasabi ng bonsai kung hindi form siya na parang tree. 'Di ba? Tingnan niyo naman, hali kayo, yung kaniyang mga dahon. Ang ganda, ang green. 'Di ba? Malunggay na nasa pot. Saan kayo nakakita ng malunggay na nasa pot? 'Di ba? Pwede siyang pang-exhibit. So, yan 'yon. Pwede kayong magtanim ng mga malunggay na nasa pot. At ilagay nyo lang sa labas ng bahay or kung wala kayong pwesto at gusto nyo magtanim ng malunggay, perfect na perfect ang nasa pot na malunggay. Para at least, pag may manghingi, ipapasok nyo sa bahay. Di ba? Madali lang. Malunggay na nasa paso. Saan ka nakakita ng malunggay na nasa paso? Di ba? Ito, hindi ako naglalagay ng fertilizer dito. Parang hinayaan ko lang siya sa labas. Dapat lang talaga nasa labas yung malunggay nyo. Dahil outdoor. Moringa kasi is a outdoor plant. Yan. So dito, medyo na ano lang siya. Na bulok. Kasi hindi na siya. Siguro puputulin ko na lang ito dito. Para hindi na siya di ba? And then dito din puputulin natin. Lalagyan natin ng aloe vera. Yan. Hindi natin ito papataasin kasi ititrim-trim ko yan para maging bonsai, ano. Maganda kasi malay nyo, mabenta ito sa marketplace ng ilang milyon. Di ba? Di ba? Napakaganda. So, yan yung update natin ng ating malunggay. I hope you like this video, guys. Hi guys, nililinisan ko yung aking kamalunggay. Malunggay pala. Na halaman. Akala ko to hindi natutubo. Kasi ang daming pusa dito, ginagalaw-galaw nila. Pero
siya ay tumubo. Dito kasi sa garden, pag nilalagay ko sila dito na may pot, nadudumihan yung pot pag naulan. Kaya naman talaga yung nakaka-stress. Nagpapasalamat ang isang followers natin dahil sa idea sa pagtatanim ng bonsai malunggay o malunggay sa paso. Dahil sabi niya, thanks for the idea. I've been living in condo and it's hard for me sa market na napakamahal ng malunggay na nagkakahalaga ito ng 325 pesos per kilo ang dahon. Sa paraan daw nito, pwede na daw siyang magtanim ng sanga ng malunggay sa paso. Maganda naman talaga mga ka-jungle ang idea nito lalo na kung wala kayong espasyo dyan sa kanilang tinitirhan na pwede ang malunggay itanim sa paso. Katulad na lang ng ginagawa ko na kumuha ako ng matandang sanga at pinutol-putol ko ito at binudburan ko ng kape para antay-amag at antay-insekto para hindi mabulok ang sanga at tinanim ko ito. Sa mga gustong magtanim, ganito lamang pong paraan sa pagtatanim ng malunggay sa paso, meron na kayong mga harvest sa susunod. Bonsai malunggay na naman ang gagawin natin ngayon. Pumutol nga ako ng maikling sanga ng malunggay dahil alam nyo ba na mas mabilis tumubo ang maikling sanga kesa sa malaking sanga. Huwag nyo pong kakalimutan maglagay ng aloe vera sa pinagputulan ninyo ng malunggay para antay-amag at antay-insekto. At lagyan nyo din ng aloe vera ang itatanim ninyo para pampaugat. Hintayin po ito hanggang 15 days ay tutubo na po yan at mag-uugat. Ganito lamang po kasimple magtanim ng mga bonsai malunggay. Ito ang tatlong paraan paano magtanim ng tangkay ng malunggay. Pwede mong itanim sa paso ang tangkay nito. Pangalawang paraan ay pwede mong ibabad ang tangkay ng malunggay sa tubig para mag-ugat ito. I-transplant mo na lang ito sa lupa kapag mag-ugat na ito. Pangatlo naman, ang simple sa lahat ay pwede mong itapon lang kahit saan ang sanga nito kusang tutubo na lang yan. Hindi ba kayo nabubuhayan ng sanga ng malunggay? Try mo kaya ibabad ang sanga sa tubig. Ay talaga namang mabubuhay ang itatanim nyong malunggay. Kumuha nga ako ng malaking sanga ng malunggay na higit 20 years na itong nakatanim sa amin. Pinutol-putol ko ito at inayos-ayos ko sa paglagari sa dulo ng patulis ang shape nito para nga ma-absorb ng malunggay ang tubig. Ibinabad ko lang ito sa balde na may tubig at pinapalitan ko ang tubig alternately day. Ang magandang gamitin ay ang natural na tubig, yung galing sa puso, balon, tubig, ulan. Makalipas nga ng 5 araw pa lang, may nagsibol ng mga dahon agad. Kahit wala pa siyang ugat ay talaga namang mabubuhay talaga siya. Pwede mo nang i-transplant o ilipat kapag mag-ugat na ito. Ganito lang pala kasimple magtanim ng malunggay gamit ang mga sanga. Ganito lang pala kasimple magtanim ng bonsai malunggay, after 3 weeks ay magsisibol na ang mga dahon nito. Kumuha lang kayo ng mga tangkay ng malunggay, ayusin ang paglalagari nito, lagyan ng kape at itanim ito sa paso. Kung gusto nyo kasing maliit lang na malunggay, yung maaabot nyo lang ang mga dahon nito, mas maganda kung nakatanim ito sa paso. Dahil beside na abot lang ang mga dahon nito, hindi sinasakop ang malaking espasyo na pwedeng ilagay sa mga bahay ninyo. At ilagay nyo ito sa init para mas lumago ang mga ito. Kung maulan naman sa inyo, medyo babagal ang paglaki ng malunggay pero okay lang yan dahil tutubo naman yan. Kaya naman yan lamang po ang pagtatanim ng bonsai malunggay. Kung nais niyong magtanim ng malunggay sa paso na parang bonsai lang, na pwede mong ilagay sa inyong tahanan na hindi kailangan ng malaking espasyo, na para hindi na kayo manghingi ng kapitbahay ninyo, ay aba ito ang gawin ninyo. Sabayan nyo lang ako mga ka-jungle, kumuha lang kayo ng tangkay ng malunggay kung nais nyo naman ang medyo bonsai na style inspiration. Lagyan ito ng aloe vera plant para mapaugat agad ang malunggay at hindi madapuan ng mga insekto, para hindi mabulok. At itanim ito sa magandang pataba at lupa para mapagandahan natin ang ating mga malunggay. Diligan ito at ilagay sa mainit na parte ng inyong bahay para mapalago at mapaganda ang mga dahon nito katulad na natanim natin nung nakaraang buwan. Subukan natin gumawa ng malunggay na bonsai at itatanim lang natin ito sa paso. Pwede mo akong sabayan sa pagtanim nito. Kumuha lamang po ng malaking sanga ng bahagi ng malunggay at lagyan ito ng aloe vera para itong magsilbing rooting hormone. Ilagay sa medyo malaking paso na may magandang lupa at pataba para lumago agad ang ating malunggay at diligan ito. Ilagay ito sa mainit na bahagi ng inyong garden at makalipas ng ilang weeks, ganito na ito kalago.